Naniniwala ba kayong isang UFO highway ang Zambales? Daanan umano ng mga UFO. Ilang linggo na ang nakakaraan, halos isang baryo ang nakakita sa isang UFO na lumulutang sa ibabaw ng dagat. Dala ay malakas na liwanag. Ang mga larawang ito ay itinuturing na mga unidentified flying object o mga nilikhang nakunan sa himpapawid. Mga nilikhang sinasabing mula sa ibang daigdig. Ang definition dyan, anyone or anything that is not of this world. So, kung hindi taga rito sa planet natin, taga ibang planeta, taga ibang dimensyon, taga ibang mundo, yun is, they are known as extraterrestrials. Nasakay, supposedly, dito sa unidentified flying object. Ito ang kahabaan ng dalampasigan ng Bangan Aguho, Barangay San Isidro, Cabangan, Zambales. Isang pangkaraniwang fishing village. Panguhuli ng similya ng bangus ang ikinabubuhay dito ng mga mangingisda. Ang payapang pamumuhay dito ng mga mamamayan ay minsang ginambala ng mahiwagang pangyayari noong 16 hanggang 18 ng Hulyo. Alas 4 ng madaling araw noong 16 ng Hulyo na magtungo ang magkaibigang Bert at Alier para humango ng similya ng bangus sa tabing dagat. Hindi pa man sila nakakalusong sa tubig, ay may kung anong liwanag ang nakita nilang lumulutang sa tubig malapit lamang daw sa dalampasigan. Ginapangan na matinding takot ang magkaibigan nang malapitan nila ang liwanag. Bakit anong kinatakot nyo kung lulusungin nyo? Baka kakaibang bagay ka ko yan. Baka kung ano yan, iniisip ko baka kung isdang malaki o ano. Pero iba naman po ang itsura niya eh. Basta maliwanag lang po sa loob, sa labas. O basta daan-daan siyang... Madilim eh, madilim po. Nasa madilim po kami. Nasa madilim kami kaya Biglang lumiwanag dyan. biglang lumiwanag sa bandang tabi. So halimbawa kung ganito kadilim, sa ganitong oras, kung may lilitaw na liwanag dyan, kita nyo? Kitang-kita po. So sa ganitong dilim yung nakita nun? Opo. Ang lalo pang nagpapahiwaga sa liwanag ay ang pag-usad dito sa tubig. Samantalang wala naman daw tao o anumang nilikha na nagpapagalaw nito. Pero daan-daan po yung matagal namin pinagmasdan yung liwanag niya. Siguro may 20 minutes yung ano to eh. 20 minutes, hindi umaandap-andap yung liwanag. Hindi naman po steady yung liwanag niya na dahan-dahan lang siyang umuusad na pa ano, ang direksyon niya pa ganun. Gaano kalaki? Malaki po. Malaki pa sa kung talagang ano malaki pa sa bangka. Ayun, ano to eh. Liwanag po sa loob, sa labas. Ano, bilog? Yung korting last quarter ho ng buwan ay. Subalit wala raw buwan ng mga sandaling iyon, laganap ang kadiliman. At habang kinakapanayam namin si Namang Bert ay may buwan. Subalit wala itong refleksyon sa tubig, kaya't imposible daw na buwan ang nakita nilang iyon sa tubig. Sa pag-aagaw ng dilim at pagbubukang liwayway ay unti-unting naglalaho daw ang mahiwagang liwanag. 3 beses ding nakita ni Aling Pe Obispo ang mahiwagang liwanag. 3 sunod-sunod na mag-uumaga. Gaya sa 2 mangingisda, nagkakatugma ang hugis nito sa nakita ni Aling Pe. Ganyan nga. Ganito po siya, oh. Ganyan nga po siya, oh. Ganyan. Ito po, ilaw yan. Ilaw din ito. Ngayon, nung palayo na po siya, ito, parang ito lang ang nakadikit sa lupa, patayo. Ganyan Sa siya. lupa o sa tubig? Sa tubig. Sa tubig. Opo. Nang ano yan, parang crescent moon yan eh. Baka naman ang tingin nyo, Hindi ilaw po. pero baka buwan nyo, reflection ng buwan. Wala nga pong buwan eh. Ayon pa kay Aling Pe, may kung anong kilabot ang lumukob sa kanya. Lalo pat, parang pinakikiramdaman sila ng naturang liwanag. Waring dinadalaw sila dito tuwing mag-uumaga. May tunog kayong naririnig? Wala po. Wala po. Wala pong tunog na narinig. So talagang ilaw lang? Opo, ilaw. Mga ilang beses nyo siya nakikita?
Tatlong madaling araw po yun eh. Huwebes, Biyernes, Sabado ng madaling araw. Anong oras? 4:30 po. 4:30 ng umaga. Alas 4 hanggang 4:30. Sa dyaryo na lamang naiugnay ng mga taga San Isidro na posibleng UFO o unidentified flying object ang liwanag na napadpad sa baybaying ito ng Kabanggan. Subalit sa pagkakataong ito, ang UFO ay maaaring tawaging unidentified floating object dahil marami ang nakasaksing lumulutang ang liwanag sa tubig. Nagpalipas kami ng gabi sa dalampasigan, baka may masaksihan din kami na kiramdam kung magpapakita ang mahiwagang liwanag. Hanggang sa mag-uumaga ay umaasa pa rin kami, subalit wala kaming nasaksihan. Hanggang sa tuluyang magsabog ng liwanag ang haring araw, walang nagpakitang UFO. Nakipagkwentuhan ako sa mga mangingisda na kumukuha ng similya ng bangos na nagsabing nakita din nila ang liwanag sa ibabaw ng tubig. Sinisiguro nilang hindi isda ang liwanag dahil noon lang daw sila nakakita ng gayon. Subalit may nakasaksi na ang naturang liwanag ay nagmula muna sa Himpapawid. Saan daw ho nang galing, Manong? Galing po sa taas. Sa itaas. Sa taas, opo. Pagkatapos po, Tapos bumagsak dito sa tabi. bumagsak. Bumagsak. Alam ng mga tao kung ano yung bumagsak na yun dyan? Ay hindi nila alam dahil maliwanag. Maliwanag. Pagkatapos po, Pagkatapos nawala yun, mga around 10 minutes, doon lumutang naman sa laot. lumutang na naman doon sa laot. Pataas. Anong itsura? Parang itsura ng buwan. Buwan nga ba o mahiwagang liwanag? O mga bumibisitang ibang nilikha mula sa ibang bahagi ng kalawakan? Base sa karanasan ng mga taong eksperto sa pagpapaliwanag sa ganitong mga kakatwang pangyayari, ang lalawigan ng Zambales kagaya dito sa baybayin ng bayan ng Kabanggan ay madalas dinadalaw ng mga nilikha mula sa ibang daigdig. Totoong daanan ang Zambales, no, and its regularity and dumadaan doon to the point na merong mga grupo na talagang binabantayan yan at nakikipag-communicate sila. Yung Pinatubo area, isa sa mga regular na daanan nitong supposedly ships of spacecraft ng mga extraterrestrials. Kilala si Roy Alvarez, isang dating aktor na may kakayahang kumausap at madalas na makakita ng mga UFO. Malawak ang kanyang karanasan sa larangang ito. Ayon pa kay Alvarez, hindi na raw dapat pagtakhan ang mga UFO sightings. Yung unidentified flying object ay nagiging identified na at pati yung mga kung sino man ang sakay dun sa spacecraft, no? Na-identify din. Nagkakaroon ng communication. Noong 1993, sa pagitan ng buwan ng Abril at Hulyo, may 250 beses siya nakakita ng UFO. Mapalad daw ang mundo dahil ang mga napapadpad dito mula sa ibang bahagi ng kalawakan ay pagkakaibigan ang nais ihatid sa atin at hindi upang tayo'y pinsalain. Ang mga UFO dito sa Pilipinas, they belong to the forces of the light na tinatawag. I mean to say the good guys. Because merong bad guys. Yung pumupunta rito, those are the good guys, forces of the light. Kung UFO man o identified flying o floating object o galing sa ibang daigdig ang napadpad sa baybayin ng Zambales, sana'y tunay na kapayapaan ang hatid ng mga ito at hindi magambala ang payapang pamumuhay ng mga mamamayan dito. Mula sa bayan ng Kabanggan, Zambales, kasama sina cameraman Jemo Soho at Ador Tadipa, para sa Brigada 7, ito si Abner Mercado, reporting.